bilang bahagi ng bagong Pilipinas, prioridad ng pamahalaan ang may integridad sa serbisyo publiko. Dahil ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa tapat at bukas na pamamahala, isang pamahalaang tumutugon sa pangangailangan ng taong bayan. Ngayong araw, pinakikita ng administrasyon ang konkretong aksyon sa pamamagitan ng paglulunsad ng Oplan kontra Baha, Greater Metro Manila Waterways Clearing and Cleaning Operations. Ito po ay sa pangunguna ng Department of Public Works and Highways o DPWH, katuwang ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at syempre kasama rin po ang local government units at ang ating mga katuwang sa pribadong sektor. Ako po si Fin De Jesus. At ako naman po si Michael Oxen mula sa DPWH. Kami po ay live ninyong napapanood sa mga Facebook pages at YouTube channels ng Radio Television Malacanang, Presidential Communications Office at DPWH. Sir, matanong ko lang ano ba ito? Itong official launch ng Oplan kontra Baha, yung tinatawag natin. Ayan, Fin, actually napaka-exciting nung inisyatibong ito mula sa Administrasyong Marcos at dito sa yung initiative na ito ng ating pamahalaan dahil this is a joint venture o parang cooperation between the public and the private sector. So, tinatap natin dito yung iba pang mga adjacent government agencies. So, nandiyan ang MMDA, nandiyan yung mga LGUs natin na tumutulong sa atin sa pagsasagawa ng mga clearing and cleaning operations ngayon. Simultaneously ay ginagawa ito across the whole Metro Manila area. At yung pondo, baka tinatanong kasi ng mga kababayan natin, saan ba kukuhanin yung pondo nung inisyatibong ito? Bagong na naman ba ito? Bagong pondo na naman ba ito? Yung pondong gagamitin po natin para dito sa Oplan kontra Baha ay nagkakahalaga po ito ng humigit kumulang 2 bilyong piso. At yung halaga pong ito ay mula po sa mga hindi nagamit na pondo ng DPWH. At ito po ay isang malinaw po na patunay ng matalinong paggamit ng pondo ng bayan. So para ito talaga sa kapakanan ng lahat. Layunin din po ng programang ito na linisin at alisin ang mga bara, basura at iligal na struktura sa mga daluyang tubig upang maiwasan yung malalang pagbaha dito sa Metro Manila. Kasama rin po dito ang regular na declogging at pagtitiyak ng operability ng mga pumping stations natin. Ayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., saklaw ng proyektong ito ang 142.4 kilometro ng mga ilog, estero, creeks, mga waterways po natin across Metro Manila at yung 333.15 kilometro ng drainage systems sa buong Metro Manila. At ngayon po, kasalukuyan nating natutunghayan ang pagdating ng ating mahal na Pangulo, ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Balihatar Creek, dito sa Barangay San Dionisio sa Parañaque City. Kasama po sina DPWH Secretary Vince Dizon, kasama rin po ang si Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Ledesma. Nandito rin po ilang mga kinatawan mula sa National Housing Authority, Department of Human Settlements and Urban Development, and of course kasama rin po natin si Parañaque City Mayor Edwin Olivares at ang ating mga katuwang sa private sectors mula po sa San Miguel Corporation, si Honorable Ramon S. Ang. Nandito rin po ilang mga kinatawan mula sa Metro Pacific Investment Corporation. Nandiyan po si Chairman Manny Pangilinan mula sa MPIC. Ayan, so kanina po natunghayan po natin na binigyang briefing po ni Secretary Dizon yung Pangulo hinggil po dun sa mga kasalukuyang clearing and dredging operations dito sa Balihatar Creek. At iba pa pong mga pangunahing daluyan across Metro Manila. Ngayon naman po nakikita po natin yung observation ng Pangulo dun sa actual dredging operation dito sa Balihatar Creek natin. So kasalukuyan pong ini-explain ngayon ni Mr. Ramon S. Ang yung mga initiatives po o yung mga hakbang na ginagawa po ng San Miguel Corporation sa pagtulong po sa paglulunsad ng ating Oplan kontra Baha. Sir, matanong ko lang, ito kasi ay isang malawakang collective efforts ng ating pamahalaan. Of course, para maiwasan yung matinding pagbaha across Metro Manila. Sir, ano pa yung mga lugar
na kasama natin ngayon dito since this is a simultaneous launch of Oplan kontra Baha? Sa ngayon po, kasama po natin sabay-sabay po simultaneous ang ating clearing and cleaning operations across all of the major waterways ng Metro Manila. So lahat po ng mga syudad. We have 4 quadrants po, Fin. So meron tayong North Quadrant, South Quadrant, East at West. So kasalukuyan sa programang ito, makakasama natin yung 4 sa mga satellite locations natin. So nandyan po ang Sunog Apog Pumping Station sa Maynila. Nandyan din po yung ating Kaingin Creek sa Maykawayan, Bulacan, as part of the Greater Metro Manila area. Boundary po ito ng Valenzuela at ng Maykawayan, Bulacan. Nandyan din po yung Las Piñas River sa Las Piñas City at nandyan din po yung San Juan River sa Quezon City. So sir, meron din tayo, di ba, meron tayo nakita ngayon yung mga malalaking equipment, yung mga ginagamit natin for clearing and dredging, declogging. Sir, meron din tayo mga nakikita mga volunteers, no? Ano sir yung ginagawa nila? Ayan, so yung mga volunteers po nakasama natin ngayon dito sa ating main venue dito sa may Balitahar Creek. Yun pong ating mga volunteers po ay nagsasagawa ng manual clearing and cleaning operation. So, ito po yung pagkukuha mismo ng mga waste o ng mga debris sa paligid, no, it may be on the land or doon sa ating mismong waterways. Kasama na rin po yung vegetation control. So, yung mga partner volunteers po natin, tulad po ng sinabi po natin kanina, ay nagmula po sa iba't ibang mga government adjacent agencies at mga private sector. Ayan, kasalukuyan po nating nakikita ngayon sa screen yung paggamit po ng ating long arm backhoe kung saan nagsasagawa po sila ng desilting at dredging operation dito pa rin sa Balihatar Creek sa Parañaque City. At syempre, kasama po ng ating Pangulo sina the MMDA Chairman Attorney Don Artes, kasama rin po ang CEO at Chairman ng San Miguel Corporation, Mr. Ramon Ang. Kasama rin po ang DOLE Secretary Laguesma. Of course, we have DPW Secretary Vince Dizon at ang ilang pa mga kinatawan ng National Housing Authority, Department of Human Settlements and Urban Development. Sir, matanong ko lang din, syempre yung iba, they were asking, bakit may ano yung role ng NHA at ng DSUD dito? Dahil nabanggit rin natin kanina sir sa ating pag-uusap, meron pong mga illegal structures na talagang humaharang dun sa daluyan ng tubig sa ilang mga areas ng Metro Manila. Ano yung inaasahan nating proseso para dito sa ating mga illegal structures? Ayan, magandang katanungan yan, Fin. Actually, itong mga partisipasyon ng DSUD at ng NHA napakahalaga para sa paglulunsad o sa successful launching ng ating Oplan kontra Baha. Kasi hindi naman po sinasabi na lahat, pero karamihan po kasi ng mga illegal structures na nakikita natin sa ating mga daluyang tubig sa Kalakhang, Maynila ay mga mga informal settlers, ganyan. So mga ISF families, and para po mas mabigyang daan yung pagsasagawa po ng ating mga clearing operations, importante po na magkaroon tayo ng intervention doon sa ating mga ISF families kung saan hinihikayat po natin, nagkakaroon tayo ng assessment sa ating mga ISF families, nire-relocate po natin sila, ina-assess po natin ano ba ang pangangailangan regarding sa trabaho, sa pag-aaral po ng mga bata, kung meron, saan ba ang perfect spot for them o perfect place for their relocation. Kasi hindi lamang po layunin ng programang ito yung paglilinis ng ating mga ng ating mga katubigan at ng ating mga waterways, pero bahagi din po kasi isa pong malaking bahagi ng programang ito yung susulong ng kaligtasan po ng bawat isa. So malaking bagay po talaga itong involvement ng DSUD at ng NHA. At ang talagang malaki ang tulong nila, no sir, dahil sila po ang katuwang natin para sa mga housing projects natin, sa mga mag-relocate mula dito sa mga structures na talagang nakakapekto sa daluyan ng tubig. Tama po yan. Ayan, ngayon po ay kasama po ng ating Pangulo si Secretary Vince Dizon, kung saan ay tinuturo naman po niya ang mga initiatives po ng Departamento ng
DPWH. Ayan. So kasalukuyan po ay nag-deploy po ang DPWH ng ilang mga heavy equipment na tutulong po sa ating clearing and cleaning operations dito. So meron po tayong mga spider backhoe, long arm backhoe, dump trucks at yung ating debris segregator kung saan ay mas mapapabilis po yung pagsisegregate ng mga makukolektang basura. So kasalukuyan nakikita po natin ngayon, nakikita po ng Pangulo yung ating debris segregator. So meron po yung mga capacity na mag-filter ng mga basura. Paglabas po ng basura dyan, hiwa-hiwalay na po yung mga plastic, metal, ganyan. So talagang malaking tulong po ito. Sir, itong inisyatiba natin na Oplan kontra baha, sir, ano yung target na clear? Especially dun sa mga basura, sa mga talagang mauna na putik. Ano yung target natin na i-clear? Ayan, target ng programa na matanggal yung hanggang 4 million cubic meters ng basura at burak all across the major waterways ng Metro Manila. Kasi itong mga burak na to at yung basura na to, Fin, ito yung nagpapababaw dun sa daluyan ng tubig. So kung mai-imagine ninyo, kung ang ilog ay malalim dapat siya, mas maraming tubig dapat ang nahuhold niya. Pero dahil sa dami ng basura, ng burak, bumababaw ngayon o bumababa yung capacity ng ilog na mag-hold ng tubig. So malaking bagay na matanggal natin yung 4 million cubic meters ng basura at burak na ito para mas magbigay daan doon sa, kumbaga may pagdalhan yung ating mga outflow ng tubig pagdating sa mga pag-ulan at mga iba pong weather disturbances. At sir, ayon din sa interview with Secretary Dizon nakaraang council meeting, ang bawat LGU pala dito sa Metro Manila ay makatatanggap ng mobile water pumps mula sa MMDA na may kapasidad na 1.25 cubic meters per second. Sir, ganong kalaking tulong yun para sa ating mga LGU? Ako, napakalaking tulong po nito. Kasalukuyan itong mga water pumps po na to ay medyo mobile po yan. So maaari po itong i-deploy ng ating mga LGU doon po sa mga areas na talagang nangangailangan ng agarang paghupa ng baha. So ano ba yung mga areas na to? Ito yung mga choke point areas natin, mga low-lying areas natin, no? Yung mga main na arteries o yung mga main na kalsada kung saan magbibigay daan po ito for other clearing and emergency services during weather disturbances. So malaking tulong po itong pagkakaroon ng ating mga mobile water pumps mula sa MMDA. At ngayon kasalukuyan pa rin ini-inspection ni Pangulong Marcos yung procedure na ginagawa natin sa operations ngayon. Kasama pa rin ang ilang mga kinatawan ng national government mula sa National Housing Authority, local government units, DSUD, of course, ang Department of Public Works and Highways at ang Metropolitan Manila Development Authority at ang DOLE. Nakikita rin po natin na ang proseso na ginagawa ngayon dyan sa ating screen. Sir, ano ba yung ginagawa kasalukuyan? Ayan, so yung nakikita po natin ngayon ay ito po yung ating spider na backhoe. So yung spider backhoe po natin, very agile po ito. So nakakapunta po ito sa mga areas na hindi na po napupuntahan ng mga mas malalaking equipment po natin. Tumutulong po ito dun sa pagkuhan or the silting, pagkuha ng burak mula sa ating waterways. Pero kanina pinakita din natin, Finno, na talagang napakaraming mga partner volunteers yung nagsasagawa ng manual collection ng ating mga basura mula sa ating estero. So malaking bagay ito, Fin, kasi tulad nga na sinasabi natin kanina, hindi naman kasi siya hindi siya madaling trabaho. So the more help na makukuha natin, mas madali nating isasagawa yung trabaho ng mas mabilis at mas maayos. So that is greatly appreciated. Ayan, sir, eto question ko lang, sir, kasi I'm very curious. Paano yung sa tingin mo, sir, or on the part of Department of Public Works and Highways, ano yung magiging immediate impact nitong official launch nung Oplan kontra baha or nitong, sabi natin, operations sa pagbawas ng baha? Since recently, we've been experiencing lots of typhoons na talagang naapektuhan ng ating mga kababayan, no? Sir, ano yung magiging result? Yes po. Alam nyo, agad-agad po nating makikita yung resulta nito, no? Kasi mas mapapabilis po yung daloy ng tubig.
Isa po kasi ito sa pinakamalaking problema pagdating sa baha kung nagkakaroon po tayo ng tinatawag na tina-choke point sa ating mga waterways. Hindi po kaagarang dumadalo yung tubig, naho-hold po siya dito sa medyo mas matataas na areas, kaya po tayo nagkakaroon ng mga pagbaha. So kung mas mapapabilis po natin yung pagdaloy ng tubig na to, immediately makikita po natin agad yung paghupa nito, mabilis na pagbuha nito, especially kapag katapos ng ulan sa ating mga critical areas. At saka sir, no, maganda rin yung magiging epekto nito kasi kanina siguro na paliwanag na rin ito ni Secretary Dizon. Etong sustainable measures ng DPWH, of course with the recommendation of Department of Energy para sa waste to energy system. Sir, ano ba itong waste to energy system na tinatawag natin? Napakagandang inisyatibo po na spearheaded by our Department of Energy. Ito pong mga makukolekta natin ng mga basura o mga waste dito sa ating dredging and clearing operations dito sa Oplan kontra Baha ay magiging kukolektahin po natin ito at ko-contribute po ito dun sa inisyatibo natin na Waste to Energy initiative ng DOE. So ano po ba ito? Yung mga nabubulok pong organic matter na makukolekta po natin sa programang ito ay ilalagay po natin sa isang collection facility kung saan yung mga habang dumadaan po sa proseso ng decomposition, itong mga organic matter na makukolekta po natin, ay mag-i-emit po ito ng methane gas. So yung methane gas po na ito ay kinokolekta po natin upang suportahan po yung ating Luzon grid. At sinasabi po ng pag-aaral ng DOE na magkakaroon po tayo ng karagdagang 335 megawatts po na karagdagang baseload power just from the waste to energy initiative. So talagang magandang tunguhin. And hindi lang yan kasi yung mga basura na nakokolekta natin dito na bahagi ng organic material, ganyan, hindi na to dadalhin sa landfills. So mas mababawasan yung load ng landfills natin ngayon, mas mababawasan yung basura sa ating mga landfill. Talaga nga naman sir, it's a collective effort, not just one department but whole of government approach. At sinasabi nga natin, hindi ito maisa sa katuparan kung hindi tumutulong ang ating mga public partners or public partner volunteers, yung ating mga private partners, and ito yon yung tinatawag nating whole of government approach, whole of nation approach para sa mas malinis, mas ligtas, mas maayos na bagong Pilipinas. Sa kasalukuyan ay pinapakita ngayon ni Secretary Vince Dizon sa Pangulong Bongbong Marcos yung simultaneous clearing operations na nangyayari sa ating mga satellite locations. So tuloy-tuloy yung ating paglilinis across our 4 quadrants dito sa Metro Manila. So ating North Quadrant, South Quadrant, East at West Quadrants. At kabila nga sa pinapakita sa ating programa ngayon, yung paglilinis sa Sunog Apog sa Maynila, yung Kaingin Creek sa May Kawayan, Bulacan, yung Las Piñas River sa Las Piñas at yung San Juan River sa Quezon City. Isang magandang inisyatiba talaga ito, sir. Isa lamang to sa napakaraming initiatives ng Department of Public Works and Highways sa pagsugpo ng matinding pagbaha sa ating bansa. At
I really believe and we all believe na itong Oplan kontra Baha ay simbolo ng pagkakaisa. Dahil Tama po hindi yan. lamang ito public or national government, hindi lamang public partner volunteers, pero private sectors din of course. Talagang nakikita natin yung pagtutulungan para makita natin yung maging magandang resulta nito. Hindi lamang para dito sa Metro Manila pero sa buong Pilipinas na rin. Opo. Actually, naniniwala po kami na ito yung magiging simula ng isang pangmatagalan at sustainable na solusyon sa problema natin sa baha. Hindi lamang dito sa Metro Manila tulad ng sinabi mo, pero maging sa buong bansa. Yung nangyayaring Oplan kontra Baha dito ngayon sa Metro Manila, yung Greater Metro Manila Waterways Clearing and Cleaning Operations. Ito ay dadalhin din ng ating pamahalaan sa iba't ibang bahagi ng bansa tulad sa Cebu at sa Davao. So, yung nangyayari ngayon dito sa Metro Manila ay mangyayari din across the whole Philippines or the whole country. Actually, yung ating clearing operations, no, despite the launching today, nangyayari na ito for the past 3 weeks. So, nagkaroon na tayo ng pilot testing at sa kabutihang palad, talagang nakikita natin yung engagement ng bawat isa and yung grassroots involvement mula sa ating LGU at dun sa mga mamamayan din mismo na magiging beneficiary din naman ng project. So sila mismo kahit na yung mga nakatira especially sa mga malapit sa ating mga waterways, sila mismo yung nagkakaroon ng kagustuhang tumulong na o sige, ako gagampanan ko yung bahagi ko bilang isang mamamayan sa pagbabantay sa hindi pagtapon ng basura dito sa ating mga waterways o sa mga daluyang tubig ng Metro Manila. At talagang nakikita natin na ito yung magiging sustainable start ng isang napakagandang programa ng pamahalaan kontra baha. Yan, tuloy-tuloy pa rin yung pagkuha ng ating mga partner volunteers doon sa mga basura na nandito sa gilid ng ating estero. Sir, may question lang ako, sir. Paano kaya natin masisiguro yung sustainability ng program na to? Ayan, regarding naman sa sustainability nitong programa na to, alam mo yung Oplan kontra Baha, hindi lamang yan kasi proyekto ng gobyerno, proyekto nating lahat ito, ano. At yung kooperasyon at yung disiplina ng bawat isa talagang inaasahan natin. Kaya naman hinihikayat po natin yung ating mga kababayan na please take part, no? Huwag magtapo ng basura sa mga ilog, estero, kanal at makilahok tayo sa mga initiatives ng ating mga LGU at ng ating mga community sa mga clean up drives nila, mga ganyan, upang talagang mapanatili natin yung buhay ng Oplan kontra Baha initiative na ito.
At kasalukuyan pa rin no, interact si Pangulong Marcos Jr. sa ilang mga opisyal ng ating pamahalaan kasama si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, of course MMDA Chairman Don Artes, kasama rin po ang ilang mga local government units at ang syempre ang isa sa mga nakatutulong sa proyektong ito ay ang si Sir Ramon Ang ng San Miguel Corporation at ang Metro Pacific Investment Corporation. So kanina pinapaliwanag ni Sec Vince yung targets ng initiative na ito sa ating mahal na Pangulo. So yun nga po, ulitin po natin yung pagkuha po ng 4 million na tonelada ng basura at burak mula sa ating mga daluyang tubig across Metro Manila. At naka-appear sa ating screen yung ilang mga cities na nagjo-join sa ating official launch ng Oplan kontra Baha. At isang magandang pangitain na ito ay pagkakaisa ng buong local government officials or ng local government units na ito po ay hindi lamang ginagawa dito sa Metro Manila o dito sa San Dionisio, Barangay San Dionisio sa Parañaque City. Actually, magandang initiative talaga to. Sinabi mo yung punto ng pagkakaisa. Kasi isa rin sa mga pinaka-importanting role na gagampanan ng mga kabahagi natin dito ay yung role ng LGU sa pagpapatupad sa grassroots level ng mga anti-littering ordinances at yung community mobilization para sa waste segregation at proper waste disposal. Kasi ito talaga yung cornerstone ng ating Oplan kontra Baha upang mapanatili natin yung maayos at yung malawak na pagdaloy ng tubig sa ating mga waterways across Metro Manila. At kanina nakapanayam namin si Secretary Vince Dizon. Sinabi niya na ito po ay alinsunod sa direktiba ng mahal na Pangulo para sa mas malinis, ligtas at mas maayos na bagong Pilipinas. Lahat po to ay commitment ng ating mahal na Pangulo. Dahil dito mga nakaraan, no, sir, grabe ang pagbaha sa ilang mga parte ng Pilipinas. Totoo, at sabi niya ni Secretary Vince Dizon, isa lamang to sa napaka-epektibong mga paraan sa pagsugpo ng patuloy na pagbaha o yung talagang masamang pagbaha sa ating mga lugar. Nakakatuwa talaga na nagkakaroon tayo ng mga ganitong uri ng programa, lalo't lalo na nakikita natin, nasasaksihan natin yung patuloy na pagtutulungan, no, ng ating mga iba't ibang LGUs across Metro Manila. Sir, ano ulit yung mga nakita nating procedures kanina, no? Yung in-inspect ni President kasama ang ilang mga government officials at private sectors para rin magkaroon ng refreshment sa utak ng ating mga makikinig. Kung ano-ano yung mga procedures na personal na in-inspect ni Pangulong Marcos Jr. Ayan, kanina po nasaksihan po ng ating Pangulo yung dredging at yung desilting operations, no, gamit po yung ating mga heavy equipment sa pangunguna po ng San Miguel Corporation. Nagkaroon din po tayo ng intervention program sa ating mga ISF families, no, kasama din naman yung DSUD at yung NHA at yung mga kasamahan din natin sa LGU. Kanina nakita din po natin yung mga partner volunteers natin na tumutulong sa manual collection and debris management po ng mga basurang nakokolekta natin sa paligid ng estero at doon mismo sa ating estero. Nakita din natin kung paano gumagana yung ating mga debris segregator, trommel screens at waste conveyors na nagpapabilis sa pagsasegregate ng basura.
Ayan, dineploy din yung ilang mga heavy equipments ng DPWH katulad ng Spider long arm, backhoe, dump trucks, debris segregator, trommel screen, waste conveyors, at iba pang mga heavy equipment na mas magpapabilis doon sa ating waste collection, desilting, and dredging operations dito sa San Dionisio, Parañaque. At i-reiterate ko lang, no, ang pondong ginagamit po para dito sa Oplan kontra baha ay nagkakahalaga ng mahigit 2 bilyong piso. Ito po ay mula sa mga pondong hindi nagamit ng Department of Public Tama po Works yan. and Highways. Isa lamang pong tong refleksyon o patunay ng matalinong paggamit ng pondo ng bayan para sa kapakanan po ng bawat Pilipino. At ito po ay bahagi ng whole of government and whole of nation approach ng ating Administrasyong Marcos upang masugpo ang pagbaha dito sa Greater Metro Manila. Tama po yan. At tulad po nung sinabi po natin kanina, yung initiative po na Oplan kontra baha, hindi lamang po yan matatapos dito sa Metro Manila. Dadalhin din po ito ng ating mahal na Pangulo at ng pamahalaan sa iba't iba pang bahagi ng Pilipinas tulad ng sa Metro Cebu at Metro Davao. So yung mga initiatives po na ginagawa natin dito ay talagang isang magandang simula para sa patuloy at sustainable na pagresolba doon sa problema natin sa malawakang pagbaha sa buong Pilipinas. Sa official launching po ng Oplan kontra baha, kasama po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sina Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, MMDA Chairman Don Artes, and of course, nandito rin po si DOLE Secretary Bienvenido Laguesma, kasama ang ilang mga kinatawan sa National Housing Authority at Department of Human Settlements and Urban Development. And of course, with the private partners natin, kasama po si Mr. Ramon ang chairman at CEO ng San Miguel Corporation. Andito rin po si Chairman Manny Pangilinan ng Metro Pacific Investment Corporation. Ayan po ay nagiging posible. Ito pong programa natin ay nagiging posible sa tulong ng ating mga kaagapay sa pagpapatupad ng napakagandang programang ito, no, sir. Sir, kanina po natanong ko na kung ano yung magiging immediate result or impact nitong operation sa pagbawas ng mga baha, mga dumi sa ating mga creek. Sir, to give us a tangible result, ano pa sir yung inaasahan natin for the next months? Kasi nabanggit kanina ni Sir Vince, until June next year, tama ba ako sir? Itong program natin, tuloy-tuloy lang ito. At sinabi niya hanggat, syempre, mas magandang gawin ang operasyon na to kapag hindi umuulan talaga. Mas madali, mas mabilis yung proseso. Ayan, tulad nga po nung sinabi ko po sa inyo kanina, bagamat ngayon pong araw na to, November 12, yung launching ng ating Oplan kontra baha, ay nagkaroon po kami ng pilot testing. So 3 linggo na po tayo na nagsasagawa ng mga clearing and cleaning operations across all of the major waterways ng Metro Manila. At inaasahan po natin na tuloy-tuloy pa rin yung magiging cooperation ng ating mga partner volunteers ng ating public sector at private sector upang maging sustainable yung initiative na ito. Tulad nga po nung sinabi kanina ni Secretary Vince Dizon, meron po tayong scheduled na 9 months of deployment, no? So dito po natin makikita yung talagang commitment ng departamento doon sa pagsasagawa at doon sa pag-fulfill ng ating pangako na proteksyonan yung ating mga kababayan at yung mga buhay din nila sa laban sa mga sakunang dulot ng mga weather disturbances na ito, kasi napakahalaga po niyan. At malaking bagay yung nasimulan natin ngayon kasi yung mga ganitong uri ng programa, ito ay tanda ng patuloy na tumitibay na kooperasyon sa pagitan ng private at public sector. Tulad nung sinabi mo kanina, Finn,
ito whole government approach siya, 'di ba? Everyone's approach. So kailangan talaga na simulan natin. Nakikita natin kasi parang yung mga tao ano na sila talagang gising na sila. Gusto na talaga nilang makialam, makiisa doon sa mga programang inihahatid ng gobyerno para din sa kaligtasan nila laban sa mga sakunang dulot ng pagbaha at pag-ulan. Saka, sir, based on facts din, talagang nag-e-evolve na din yung weather system natin ngayon. Dala ng malakas na mga bagyo, yung mga dati binubuo sa loob ng 1 hanggang 2 buwan, ngayon parang 1 oras na lang, no? Yung 1 oras na yun, sir, talagang ang bilis nung pagbaha. At kaya kung talagang hindi natin pananatilihin yung linis, yung luwang ng mga waterways natin, talagang mas ma-worsen pa yung pagbaha natin. Kasi since this is whole of nation approach, we are also responsible for this situation, no, sir? Talagang responsible din tayo. Well, of course, ang may pinakamalaking responsibility ang ating national government, ang ating mga katuwang sa pag-mitigate ng ating ng mga baha dito sa Greater Metro Manila and sa iba na ring mga lugar. Totoo yan. Kaya naman talagang tuloy-tuloy yung pakikipagtulungan ng ating mga ahensya ng gobyerno at yung ating mga private sector para maging sustainable nga itong inisyatibong ito. Sa pagtatapos ng aktibidad ngayong araw, muling pinagtibay ng Pangulo o ng Administrasyong Marcos ang panawagan ng pamahalaan sa bawat Pilipino na makiisa sa pangangalaga ng kalikasan at pagpapanatili ng kalinisan sa ating kapaligiran. Ang Oplan kontra Baha ay simbolo ng pagkakaisa, ng tapat na pamamahala at responsableng mamamayan, na sabay na kumikilos para sa isang ligtas, maayos at maunlad na bagong Pilipinas. Kami po ay live ninyong napapanood sa RTVM, PCO official channels at Department of Public Works and Highways. Maraming salamat po sa inyong Okay. Alright, good morning. Nandito tayo para tignan itong aming ginawang programa it is the formal name for it is the Greater Metro Manila Waterways Cleaning and Cleaning Operations. Oplan kontra Baha ang tawag namin dito. Dahil napag-aralan namin na mabuti at malaking bahagi sa flooding ay ang siltation. Masyado na mababaw yung ating mga spillway. Pangalawa ay ang basura na nagkukumpul-kumpul para hindi na nga makadaan. So, ang una natin kailangan gawin ay linisin lahat ng mga estero, lahat ng mga spillway, lahat ng ganito upang maging mas malalim yung ating pagdadaanan ng tubig, isa. Pangalawa, para maayos natin at maging mas maganda ang pagtakbo ng tubig para hindi nga maiwan ang lupa na nanggagaling sa taas, yung ibig nagsisiltation. Hindi ito maaring gawin na minsan lang. Ito ay patuloy nating gagawin, hindi natin titigilan ito. Kasama na ito sa MOOE ng DPWH, maintenance na kailangan nilang gawin every year. Ngayon, itong unang phase
kailangan dahil napakalalim pa, 10 meters pa yung huhukayin on average sa ating, ganun kababaw na yung tubig. 10 meters ang kailangan natin hukayin para yung iba 20 meters. I'm sorry, 10 feet. 3 meters pala, sorry. 3 meters, 10 feet upang matiyak natin na maganda ang pagdaloy ng tubig. Ngayon, we will continue to do this first part of the Oplan hanggang July of next year. Ng mga 9 months ito. Hindi namin titigilan. Ngunit, even after that 9 months, ay patuloy lang, regular na ang paglinis, pag-desiltation, paglinis ng basura, lahat ito ay patuloy natin gagawin. Hindi natin pwedeng tigilan dahil alam naman natin umiipon pa. Ang isa pang nakita nating problema ay ang paglagay ng mga pumping station na mali. Merong mga pumping station, hindi lang meron, marami sa mga pumping station natin mula nang itinayo ay hindi pa gumana kahit minsan. Hindi nag-operate kahit minsan. Bakit? Dahil yung pumping station mismo sa paglagay nila, yun pa ang nakaharang sa tubig. At imbis na magbigay ng solusyon, ito pa ang naging problema, yung mga pumping station na linagay. Kaya marami pa tayong kailangan gawin. Ngunit malaking bahagi na sa solusyon ito na paglinis ng basura at paghukay ng ating mga paghukay sa desiltation para maging malalim ulit. Itong project na ito, itong Oplan na ito, nakita ninyo, nandito kasama natin yung mga ibang Metro Manila Mayor at ang mga iba't ibang Metro Manila leadership upang magsama-sama. Kasama po nandito po, buti na lang nandito po si MVP na na sinama natin. Ito kaya lagi natin sinasabi, talagang kailangan natin yung private sector dahil sila ang tumutulong at mabilis gumalaw. Kaya nandito si Manny Pangilinan, nandito si Ramon Ang, ay silang dalawa ay nag-volunteer na sila na ang gagawa sa marami dito sa kailangan na gawin na trabaho. But of course, they have to do this in coordination with our local government executives. At alam naman natin, ang mga local government executives, nung nakita nila na may project na ganito, ay pumayag naman kaagad dahil siyempre ayaw nila ng baha doon sa kanila. So malaking tulong ang pagsasama ng private sector, ng LGU at saka ng national government. Kaya it will have hindi kaya ng kahit na national government lamang, hindi kaya ng LGU lamang, hindi kaya ng private sector, ng mga negosyante, hindi nila kaya na sila lang. Kailangan magtulungan at ito yung mangyayari. Bibilisan natin, sana naman ay mababawasan ang estimate ng ating mga scientifico, ay sabi nila mababawasan ng up to 60% ang pagbaha kung ito ay maging maayos na. Mas mababawasan pa ang baha pag naayos natin ang mga pumping station. Kaya kung titignan nyo yung mapa, nandyan maliwanag kung saan yung mga problem areas, kung saan uunahin. Ngunit ito ay hindi lamang dito sa Maynila. Ito ay kung baga hindi mo na masasabi yung pilot project. Kung maalala ninyo, merong ginawang study ng tawag NOAA. Ang NOAA study was to study the flood control or the flood situation, especially around Metro Manila. Ngunit all over the Philippines na rin. Kaya on the basis of that study and on the basis of the coordination between, again, the LGU, the private sector, we will also bring kontrabaha to Cebu, to Bacolod, to Rojas City, to Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Pangasinan, Cotabato, Davao, Cagayan de Oro, and other places na madalas mabaha. So that is what that is what this signifies now. It's the beginning of a very wide-ranging program to at least partially solve the problem of flooding, especially in the urban areas, especially in Metro Manila and the other highly urbanized cities and provinces. Kaya this is going to be a simple solution, but it will take a lot of work
And mabuti na lang ay marami tayong mga willing na tumutulong. Again, from the national government, of course, we are administering it, we are organizing it. But again, we do it together with our LGU executives and with our friends in the private sector who have volunteered their capacity and their equipment. We have discovered that kung makita ninyo yung mga equipment na ito, medyo bago-bago pa. Ang nandyan yan since when? 2018? Probably about almost 7 years ago. 7 years ago, nakatenga lang doon sa warehouse nila ng DPWH at never nagamit. Dahil kailangan daw itago for the big one. Pero ito na yata yung big one when it comes to flooding. Ano pang inaantay natin? Kaya ilabas na natin lahat, gagamitin natin lahat yan. Plus, merong augmentation from, again, the private sector at marami naman silang equipment. And of course, with the approval and the cooperation of our LGUs. So hopefully, we'll just keep doing this. This is not an instant solution. Kung tutusin natin sa pag-aaral ng ating mga eksperto, ang flooding problem hindi maaayos dahil meron tayong ginawang isang bagay. We will have to do many things. We have to do the siltation. We have to do the changes in the location of the pumping stations. We have to, in the long term, we have to go upstream and look at the watersheds and see what we can do there. Either develop the watersheds or already put impounding. We'll have to impound the water upstream. So this is a long-term solution, and it is something that has been proposed for a very long time, but somehow has never been implemented, and we are doing that now. And so I'm very optimistic that once we get the majority of this done, maramdaman na kaagad natin na pagdating ulit ng tag-ulan next year, malaki na yung mababawasan sa flooding. So, okay? So, maraming salamat. Thank you, everyone. Thank you. No questions? Meron eh. Yeah, it's funded. It's funded. Yeah, it's well funded. Yeah.